Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin mamahalang gawain. Ito po ang paghinig ng salita nating pinakamamalapais. Kaya inayan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapais Jesus na dadalhin po ng ating mag-aral ang ating beloved preacher, beloved Brother Bob De Luna. Palakpakan po natin ating pinakamamalapais Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano, and praise God. Na mahal, misanan pa tayo dumalangin upang tayo gabay at patubay ng ating dakilang Diyos sa ating isasagawang pag-aaral sa kanyang banal na salita. Tayo dumalangin. Dakilat mo pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, amang banal, minsanan pa sa pakunang panalangin ng aming minamahal at ginagan na Pastor, your time prophet, muli ang bawat iya sa amin, taas sa puso nagpupuri, nagpapaabot ang dakilang pasalamat, na muli namin naipaabot ang isang kataas-taas ang pagpupuri sa iyong marilag at mga pangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, muli kami humihibal kahabagang kapatawaran. Saan man nasumpungan, manasabi na isip na kilusman na hindi mo kinalugdan, patawarin bawat sa amin. Pinakamamahal na Panginoon, sa oras ito ng paghayag ng iyong banal na salita, ikaw po ang maglagay ng mga salita sa mga labi. Sa ganun sa akin, wala akong magagawa. Malinaw pong ipaunawa ang kahalagahan ng iyong banal na salita sa lahat nakikinig sa mga oras ito. Kaya sa mga pagpala, ito po sa madalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, at sama-sama naming sinasaway lahat ng uri, demonyang uwasanas, lumayas ka sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan nagpapaabot ang isang kataas-taas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat parangal, una at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ako rin po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginangan na Pastor our dearly beloved evangelist, Ruel D. Almeida, a man of God, prophet of God. Ganon din po sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay, at sa lahat po ng kabalikat sa mga gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po nating inaalala ang precious memories ng ating beloved San Pastor, ang mga turot aral, ay naging mabuting bagay sa bawat sa atin. Pagbati din po sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal kabisita, at sa lahat po ng ating minamahal mga kabayan na kaantabay sa mga oras sa ito, Luzon, Visayas at Mindanao, maging dyan po sa ibayong dagat. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong na mahal. Tunay pong napakadakila ng ating dakilang Diyos. Dakila ang Diyos. Amen? Mapagpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Namahalan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang ating dakilang Diyos, siya po ay mapagbiyayang Diyos. Amen? Puspos ang kahabagan, banayad sa pagkagalit, at dakila sa kagandahang loob. Amen? Pakibasa mga mahal. Salmo 145:8, talon sa 18 hanggang 19. From the book of Psalms, chapter 145, verse 8, 18 and 19. Amen. Praise the Lord. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. Verse 18. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Verse 19, He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. Mga awit 145, versikulo 8, talon sa 18 at 19. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na natatakot sa Kanya. Kanya rin didinggin ang kanilang daing at ililigtas nila. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos ang siyang maglangi sa Kanyang banal na salita. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Salmo 145:8, 18 hanggang 19. Lang sabi ng banal na kasulatan, ang ating dakilang Diyos ay mapagbiyayang Diyos. Puspos ang kahabagan,
banayad sa pagkagalit, at dakila sa kagandahang loob. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoon na mahal ay totoo mapagpalang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Amen? At itong mahal ko ay ipamamahaging sagana ng ating dakilang Diyos. Ito po igagawad ng ating dakilang Diyos. Kanino? Ano po ang sabi sa 18 hanggang 19? Sa kanilang mahal ko na nagsisitawag sa katotohanan. Dahil ang sabi ng Salmo 145:18, ang ating dakilang Diyos ay malapit sa kanila na tumatawag sa katotohanan. Amen? Na Biblia nagsasabi ng mahal ko na kung tayo tatawag sa ating dakilang Diyos sa katotohanan, ang ating dakilang Diyos ay magiging mapagbiyayang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ano po ang sabi sa 19? Na kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa kanila. Amen. Kanya rin didinggin ang kanyang daing at ililigtas sila. Amen. Yan po kinamahal ang mangyayari. At ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Na kung tayong namahal ko ay patuloy na tatawag sa ating dakilang Diyos sa katotohanan, ang ating dakilang Diyos na mahal, na puspos ng biyaya, banay sa pagkagalit ng namahal. Ano po ang sabi naman? Sa atin ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katulad ng mahal niyo patotoo ng ating minamahal kapatid, ating beloved brother Danny Morata. Ang kanyang karamdaman ng namahal, kung titingnan po natin ng mahal at tatanungin ng mga dalubhasang doktor, marahil ito pong namahal ay wala ng kagalingan. Hindi na po siyang namahal ko makaihi. Maraming prosesong namahal ang gagawin sa kanya ng doktor para lang dumaloy ng namahal ang tubig sa kanyang katawan. Subalit ang ating minamahal na kapatid minamahal, dahil sa itong sumampalataya sa ating dakilang Diyos, si itong nanalig, tumiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na higit, lalo't higit, mahal, na may magagawa ang ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Ano po ang nangyaring mahal? Nang siya po ay tumiwala sa ating dakilang Diyos, ang ginawa niyang namahal ko, hallelujah, siya po ang mahal ay dumalangin sa ating dakilang Diyos, kalakip ang pag-aayuno. Kung hindi po nagkakamali, na ayon sa sinasabi ng ating minamahal kapatid, almost 40 days ang namahal, putol-putol, siya po ang namahal ko, ay nanalangin, kalakip ang pag-aayuno sa harapan ng ating dakilang Diyos. At pagkatapos ng gawin ang bagay na yung namahal, ano po ang nangyari yung namahal? Yung kanyang karamdaman na alas wala ng kagalingan sa medisina, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pinaghilom ng ating dakilang Diyos ang kanyang sakit at ang kanyang karamdaman. Amen? Yan po kinamahal, ang totoong biyaya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Na kung tayong namahal ay patuloy lamang, hallelujah, magpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Patuloy lang po natin hanapin ang katotohanan, ng namahal ko, ang salita ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Siya po ang namahal ko ay totoong magiging mapagbiyayang Diyos sa bawat sa atin. Kanyang diringgin ng namahal ang ating mga daing at tayo po ay ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kitang bagay nito kinamahal ko, hallelujah, ay patuloy na ipinapaabot ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Patuloy na ipinagtatagubilin ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Nang bagay nito kinamahal ko ay totoong pahalangan po natin sa ating buhay upang huwag maging walang saysay. Hallelujah! Ang paglilingkod po natin sa ating dakilang Diyos. Amen? Napatuloy po nating pahalagahan na mahal ang salita ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Papaano ginamahal? Na po ang sinasabi ng banal na kasulatan na huwag po nating papatayin ang ningas ng Espiritu. Unang Tesalonica 5:19 talon sa 23. From the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verses 19 and 23. Quench not the Spirit, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 19, talon sa 23. Huwag niyong patayin ang ningas ng Espiritu. Sa 23, at pagkabanalin kayong lubos ng Diyos ng di kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo
na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano pa ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal na patuloy na ipinagtatagubili ng ating dakilang Diyos ng bagay na itong minamahal ko na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon na walang bayad. Itong minamahal ko ay pahalagaan po nating totoo sa ating buhay upang huwag maging walang saysay, minamahal ko, yung paglilingkod po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At paano po natin pahalagaan, minamahal, ang dakilang pagpapala ng ating dakilang Diyos? Ano po ang sinasabi? Unang Tesalonica 5:19, talon sa 23, na wag po nating papatayin ang ningas ng Espiritu. Amen? Amen? Huwag po nating papatayin na mahal ang ningas ng Espiritu. Bagkos ano po ang sinasabi ng mahal kasulatan na kung ito mga minamahal, ito itong ipagtatrabaho po natin sa ating buhay. Ano po ang sinasabi ng mahal? Dito po tayo totoong pakababanalin ng ating dakilang Diyos. Amen? Dito po tayo bibigyan kapayapaan ng ating dakilang Diyos. At dito po tayo iingatang buo ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Kahit isang mabuting bagay na mahal na nandito po tayo. Patuloy po tayo nagpapahalaga sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lumalakad po tayo na mahal. Hallelujah. Hindi na ay sa sarili nating kagustuhan. Lumalakad po tayo na naayon sa kagustuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Wala na pong ibang totoong pinagpalang tao na mahal sa balat ng lupa. Kundi tayo na mahal na nagpapahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dakila ang Diyos sa ating pinaglilingkurang na mahal. Kaya nga sabi ng mahal na kasulatan, ang salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay pakaingatan po nating lubos sa ating buhay. Amen? Na huwag po natin bigyang puwang ang kasalanan sa buhay ng bawat yan sa atin. Amen? Dahil tayo mahalaga sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Mahalaga ang kaligtasan ng bawat yan sa atin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na hindi ibig ng ating dakilang Diyos na mahal na tayo po ay mga pahamak, kundi ang nais ng ating dakilang Diyos na mahal, tayo po ay mga ligtas. Amen? Kaya ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan ng mahal? Katulad pong namahal ko ng 2 birhen o 10 birhen. Nang 5 sa kanilang namahal ay hindi nagpahalaga sa salita ng ating dakilang Diyos. At ang 5 sa kanilang namahal ko, silang namahal ay nagpahalaga sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabing namahal? Pakibasa po. Mateo 25:1. From the Gospel of St. Matthew, chapter 25, verses 1 up to 12. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And the 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trembled their lamps, and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather them that sell and buy for yourselves. And while they went out to buy, the bridegroom came, and they were ready, went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Amen. Dito po sa Mateo Kapitulo 25, ang talatay 1 hanggang 12. Kung magagay makakatulad ang karya ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilungan at ang silabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang mga 5 ay matatalino.
Sapagkat nang dalhin ng mga magmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Darapat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan, ng kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangaantok, silang lahat na nakakatulog. Darapat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagay nagsilabas, lahat ng mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi sa mga magmang na matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat mga mamatay ang aming mga ilawan. Darapat nagsagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya ang amin sa inyo, magsiparon muna kayo sa mga kagbibili at magsibili kayo sa ganang inyo. At samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga na handa ay nagsipasok sa kasama niya sa piging ng kasalan at nilapat ang pintuan. Dito po sa 11. Pagkatapos nagsisarating naman ang mga ibang dalaga, nagsisipag sabi, Panginoon, buksan mo kami. Darapat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakakikilala. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Palakpak na mga rating sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatang mahal? Na patuloy na ipinagtatagubili ng ating dakilang Diyos sa bawat sa atin. Na ating pong pahalagahang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na ipinagkaloob sa bawat sa atin. Na totoong nagbigay ng buhay, kalakasan, kaligtasan sa bawat sa ating sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na ito'y pakaingatan po nating lubos, kinamahal ko. Na wag po nating bigyang puwang ang kasalanan sa ating buhay. Bakit, kinamahal? Dahil Biblia nagsasabi, kinamahal, na kung bibigyan po nating puwang ang kasalanan sa ating buhay, wala po tayo ibang patutunguhan kundi doon sa tinatawag na pagkapahamak. Amen? Subalit kung tayong namahal ay naandyan patuloy nag-iingat sa salita ng ating dakilang Diyos na mahal ko, ni minsan hindi ka ilalagay ng ating dakilang Diyos sa pagkapahamak. Amen? Iingatan kang buo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katulad ng mahal ng 5 berhen na mahal ko, ng 5 berhen na mahal ko, sila po ay hindi nagpahalaga sa salita ng ating dakilang Diyos. Saan po silang namahal na sumpungan na andun po sila sa tinatawag na pagkapahamak. Subalit ang 5 berhen na mahal na nagpahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi na mahal? Sila ay iningatang buo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ganon din po sa ating sa buhay po ng bawat sa atin. Na kung iingatan po natin totoo ang salita ng ating dakilang Diyos, tayo rin po namahal ay ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo rin po namahal ay iingat ang buo ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Subalit kung hindi po natin pahalagahan ng mahal, Biblia nagsasabi ng mahal na wala po tayo ibang patutunguhan kundi doon sa tinatawag na pagkapahamak. Amen? Kaya hindi nais ang ating dakilang Diyos na mahal na tayo po ay mga pahamak, kundi ang nais ang ating dakilang Diyos na mahal ko, tayo po ay makasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya na mahal, Biblia nagsasabi na kinakailangan tayo po ay lumakad lamang na mahal ko. Hindi sa laman, kundi tayo lumakad lamang sa Espiritu. Bakit na mahal? Biblia nagsasabing na mahal na kung hindi po tayo lalakad sa Espiritu, ano po ang sabi? Tayo po ay kahabag-habag. Amen? Ano po ang sabi ng mahal? Unang Korinto, 15:19. From the first book of the Corinthians, chapter 15, verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are all men most miserable. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 19. Kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiyasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kung sa buhay lamang natin ito,
Tayo po minamahal ay aasa kay Kristo. Tayo po ay kahabag-habag. Amen? Ano po ang sinasabi ng mahal na kasulang na mahal? Kung tayo namahal ko, iaasa sa atin, kung sa buhay lang natin ito, tayo aasa sa ating pinakamamahal Panginoon kay Kristo, tayo po'y kahabag-habag. Bakit minamahal? Dahil marami pong tao ngayong namahal na naniniwala din sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kanilang puso't isipan ay malayo sa ating dakilang Diyos. Ang turong na mahal na kinasampalatayan ay turo hindi galing sa Diyos, kundi turo galing sa tao. Amen? Kanilang sinamba ang Diyos hindi sa Espiritu at katotohanan, kundi sa pamamagitan ng mga gawa ng kamay ng tao. Amen? Sila yung mga tao na yung minamahal na naging kahabag-habag sa harapan ng ating dakilang Diyos. Napilit nilang itinatakwil ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon at hindi nila pinaniniwalaan na ang pangalan ng nag-iisang Diyos ay Jesus or Jesus. Amen? Sila po minamahal. Yung sinasabi ng banal na kasulatan na sila po, minamahal ko, hallelujah, ay kahabag-habag sa harapan ng ating dakilang Diyos at sila ay mga mamatay saan? Sa kanilang mga kasalanan. Amen? Marami pong namahal ang tumatawag sa Diyos ngayon. Iba't ibang uri ng pangalan ang kanilang tinatawagan. Ano po ang sabi ng mahal? Sila ay naging kahabag-habag. Hindi nila nasumpungan ng mahal yung totoong sinasabi ng mahal na kasulatang ng mahal na Diyos na dapat po nating tawagan. Dahil Biblia nagsasabi, Mateo 6, 7-9 ang namahal. Nang sabi ng mahal na kasulatan, kung tayo tatawag sa Ama, tayo tatawag sa Kanyang pangalan. Amen? Ang Diyos na mahal, ang ating dakilang Diyos, siya po ay nagkatawang tao. At siya po ay nagpahayag sa 3 kapahayagan. Siya po ay nagpahayag bilang Ama, Anak at Espiritu. Ang Ama ay hindi pangalan. Ang Anak ay hindi pangalan. At ang Espiritu ay hindi pangalan. Amen? At ano po bang pangalan na mahal? Ang sinasabi ng mahal na kasulatan na isinulat sa ilalim ng kalangitan, sa ibabaw ng lupa, na dapat po natin ikaligtas ng lahat ng tuhod. Sabi ng Pilipos 2:10, lahat ng tuhod ay luluhod, tinamahal, sa Kanyang pangalan. Ano po ba ang pangalan na yun, mga mahal ko? Ano po ang sabi ng Mateo 28? Ang sabi ng mahal kasulatan, 28:19, nang sabi, magsiyaon nga kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama. Ano po ang pangalan ng Ama na dapat natin gamitin sa bautismo? Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Anak. At ano po ang pangalan ng Anak na dapat natin gamitin sa bautismo? At ano po ang pangalan ng Espiritu na dapat po natin gamitin sa bautismo? At ito po ang pangalan ng nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan, na kung itong naman ay iyong masumpungan, hindi ka magiging kahabag-habag. Amen? At anong pangalan na mahal? Ang sinasabi ng banal na kasulatan na dapat nating gamitin sa bautismo, na kung saan ito ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Gawa 2:38. Nang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay mga bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Yan po ang mahal. Ang pangalan ng ating dakilang Diyos sa ating kapanahunan, walang iba kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Mamumuhay ka ng mahal, hindi kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Mamumuhay ka ng mahal, punong-puno ng kagalakan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maraming bagay na mahal ang pagkapaling iyong makakamtan kapag patuloy mong mahal ko pinaglingkuran ang ating dakilang Diyos sa katotohanan. Amen? Sasayong na mahal ko, hallelujah, ang totoong pagkapalan nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen? Sasayo ang ating dakilang Diyos na puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, dakila sa kagandahang loob. Amen? Makikita mo sa iyong buhay na mahal ang totoong pagkapalan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa atin na umiibig sa ating dakilang Diyos. Amen? Sa ating minamahal ko, sumasagana ang minamahal ko, ang totoong pagpapalang minamahal ko, kagandang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Wala po tayo ibang titingnan sa ating buhay na mahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Kaya ano po ang sabi ng mahal ko, ating pagtibayin ang salita ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen?
Diyan lang po natin, minamahal, masusumpungan ang totoong kalinga. Hallelujah! Yakap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit ano po, minamahal, ang dapat po nating pagyamanin, pagtibayin sa ating buhay, na kung saan ito ang hinihingi ng ating dakilang Diyos. Ano po ang sabi ng Hebreo 3:7 hanggang 8, sabay ng basahin, Mika 6:8, at huling talata, Salmo 23:1 hanggang 6. Dito po sa Hebreo, from the book of Hebrews chapter 3, verse 7 and 8. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of deception in the wilderness. From the book of Micah, chapter 6, verse 8. He had showed thee, O man, what is good and what is that the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Dito po sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 8. Gaya ng sinabi ng Espiritu Santo, ngayon kung narinig nyo ang kanyang tinig, huwag niyong pagmamatigasin ang iyong mga puso, na gaya ng sa pagmamangkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Dito po mamiyan sa Mika Kapitulo 4, 6, versikulo 8. Kanyang ipinakikilala sa inyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaang nakasama ng iyong Diyos. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal na dapat po natin pagtibayin, ng mahal ko, bilang tunay na anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi ng mahal? Hebreo 3:7 hanggang 8, na huwag po nating pagmamatigasin ang ating puso sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lumakad lang po tayo ng mahal na may kababaan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Yan po ang hinihingi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung may sagwa po nating totoo, ang mahal, buong puso, may sagwa po natin ang bagay na ito. Ano po ang sabi ng Salmo 23, 1 hanggang 6, hindi ka na mangangailangan pa. Maganda na po ang ating minamahal. From the book of ating minamahal. Psalms chapter 23, verses 1 up to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dito po sa Mang-awit, Kapitulo 23, ang talatay 1 hanggang 6. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako nangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng tubig ng pahingahan. Kanyang pinanauli ang aking kaluluwa. Pinapatubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan, kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialaw sa akin. Inyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng iyong mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis. Ang aking saro ay napawan. Tunay ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman.
Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan? Dahil totoong ipabot po natin sa ating dakilang Diyos ang totoong pagmamahal, pagpapahalaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Biblia nagsasabing na mahal, hindi ka na mangangailangan pa. Lahat ng bagay naman, ipagkakalob sa iyo ng ating dakilang Diyos sa ikabubuti. Iiyak kang mahal, nakasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalakan. Lalakad kang mahal na punong-puno ng kagalakan sa iyong puso at isipan. Dahil ang Diyos na mahal ay totoong kasama natin kailan pa man. Sasamahan tayo na ni dakilang Diyos na mahal. Saan man tayo pumunta, saan man tayo tumungong na mahal hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Purihin po ang ating dakilang Diyos na mahal. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.